Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Tahimik ang pasilyo ng Shirayuri All Girls Academy. Nakapaskil sa dingding ang malaking poster. Romeo and Juliet, Foundation Day Play, hawak-hawak ni. May Kobayashi ang papel ng script. Nanginginig ang mga daliri niya. Hindi siya makapaniwala. Siya ang napili bilang Juliet. Bakit ako pa? Bulong niya sa sarili. Hindi ko kaya to. Sa gitna ng auditorium, seryoso ang tingin ng direktor na si Yukino Hayashi. Next scene, Romeo at Juliet. Tachibana-san Kobayashi-san simulan na. Lumabas mula sa likod ng entablado si Rina Tachibana. Senior, sikat at hinahangaan ng lahat. Habang papalapit, ramdam ni Mai ang bigat ng presensya nito. Huminto si Rina sa harap niya at bahagyang ngumiti. Huwag kang kabahan, mahina ang tinig nito. Ako bahala. Sundan mo lang ako. Namula si Mai. At lalo pang bumilis ang tibok ng puso niya nang magsimula ang eksena. Sa bawat salitang binibitawan ni Rina bilang Romeo, pakiramdam ni Mai ay hindi ito umaarte. Totoo ang bawat titig, bawat bigkas ng salita. Sa isang titig mo lang, Juliet, sapat na upang limutin ko ang lahat ng takot, wika ni Rina, diretso ang mata sa kanya. Nauutal man, nakasagot si Mai, Romeo, bakit parang totoo ang bawat salita mo? Huminto ang oras. Para bang wala na ang stage, wala na ang ibang tao. Sila na lang dalawa. Ngunit sa gilid ng entablado nakamasid si Yukino. Tahimik, malamig ang ekspresyon at tila may tinatagong lihim na tanging siya at si Rina lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng rehearsal, agad lumapit ang kaibigan niyang si Natsumi. Hoy Mai, para kayong tunay na magkasintahan kanina. Grabe yung chemistry niyo ni Rina Senpai. Namula si Mai. Huwag kang magbiro ng ganyan. Ngunit kahit anong tanggi niya, hindi niya maalis sa isip ang ngiti ni Rina. At mas lalong hindi ang titig na para bang siya lang ang nakikita. Sa dulo ng auditorium nakita niya si Rina na nakikipag-usap kay Yukino. Malapit, pabulong, parang may lihim na hindi para sa iba. Doon unti-unting sumiksik sa dibdib ni Mai ang tanong na ayaw niyang sagutin. Ano sila sa isa't isa? At bakit parang ang sakit makita yon? Kinabukasan, balik sila sa rehearsal. Mas mabigat ang atmosphere ngayon. Papalapit na ang pagtatanghal. Tahimik na nakatayo si Mai sa gilid ng stage. Hawak ang script, habang pinagmamasdan si Rina na parang effortless lang sa bawat linya. Kahit hindi pa nagsisimula, buhay na ang karakter ni Romeo sa kanya. Lumapit si Rina at bahagyang yumuko para makita ang mukha ni Mai. Nakalimutan mo bang mag-breakfast? Ang tulala mo. Nagulat si Mai at mabilis na iniwas ang tingin. Hindi, nag-iisip lang. Ngumiti si Rina. Saka mahina ang tinig, halos pabulong. Pag nasa entablado tayo, huwag kang mag-isip. Damhin mo lang. Ako ang Romeo mo, di ba? Para bang napako si Mai sa kinatatayuan. Romeo ko. Ang simpleng salitang iyon ay parang pako na dumiretso sa puso niya. Simulan na natin, sigaw ni Yukino mula sa upuan ng direktor. Umakyat ang dalawang spotlight. Eksena na ng halik ang ipipractice nila. Ang pinakamahalaga sa buong dula. Ramdam ni Mai ang bigat ng bawat mata ng mga kaklase at staff na nakatingin sa kanila. Hindi ko kaya, mahina niyang bulong. Narinig iyon ni Rina. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak ang script pero hindi binabasa. Sa halip, diretsyong nakatingin sa mga mata ni Mai. Makakaya mo. Nandito ako, sabi niya. Unti-unting lumapit ang kanilang mga mukha. Habang bumababa ang ilaw at tumitigil ang paligid, naramdaman ni Mai na wala na siyang maipaliwanag na linya kung script lang ang pagbabasehan. Totoo ang lahat. Romeo at Juliet. Rina at Mai.
Halos magdikit na ang kanilang labi nang biglang sumigaw si Yukino. Stop! Nagulat ang lahat. Napatras si Mai, mabilis ang tibok ng puso. Si Rina nakatitig pa rin sa kanya, hindi kumukurap. Lumapit si Yukino sa entablado, malamig ang ekspresyon. May huwag mong kalimutang ito ay palabas. Hindi ito totoo. Tandaan mo yan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mai. Ngunit sa kabila ng babala, hindi niya makalimutan ang titig ni Rina at kung paano siya halos naniwala na totoo ang lahat. Mabilis ang tibok ng puso ni Mai habang bumabalik siya sa backstage. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Yukino. Hindi ito totoo. Tandaan mo yan. Pero paano kung totoo na nga? Habang nag-aayos ng props, nilapitan siya ni Natsumi. Hoy Mai, grabe yun kanina. Para akong kinilig sa upuan ko. Pero parang seryoso si Yukino senpai, no? Hindi siya nakasagot. Napatitig siya kay Rina na nakaupo sa dulo ng backstage. Tahimik na nakikipag-usap kay Yukino. Ang lapit nila. Masyadong lapit. Ano ba talaga ang meron sa kanila? Bulong niya sa isip. Kinabukasan, muling rehearsal. Eksena naman ng balkonahe ang pinakapaborito ni Mai. Dapat si Juliet ay magsasalita mag-isa bago dumating si Romeo. Nakatayo si Mai sa gitna ng entablado, hawak ang script, nanginginig. Pero habang binibigkas niya ang linya, unti-unti siyang nagiging komportable. Romeo, Romeo, bakit ikaw pa ang aking minamahal? Kung maaari lamang sana iwanan mo ang iyong pangalan. Tahimik ang lahat, kahit si Yukino ay nakatitig lang. At sa puntong iyon, dumating si Rina mula sa likod ng entablado. Hindi pa niya cue, pero nagsalita siya. Kung pangalan lang ang hadlang, handa akong isuko ang lahat, Juliet. Nagulat si Mai. Hindi yon nasa script. Ngunit nang tumingin siya kay Rina, seryoso ang mga mata nito. Para bang sinasabi ang lahat hindi bilang Romeo, kundi bilang siya mismo. Bumilis ang tibok ng puso ni Mai. Nakalimutan niya ang mga linya. Nakalimutan niya kung nasaan siya. Rina senpai, mahina niyang bulong. Lumapit si Rina nakangiti. Huwag mong tawagin ang pangalan ko. Sa entablado ako ang Romeo mo. Sa gilid ng auditorium bahagyang kumuyom ang kamay ni Yukino. Sapat na yun para mapansin ni Mai ang bigat ng titig ng direktor. Pagkatapos ng rehearsal, lumapit si Yukino kay Mai habang palabas na siya ng auditorium. Mai, malamig ang tono. Magaling ka kanina. Pero huwag mong kalimutan, ang ginagawa niyo ay palabas lamang. Kung mahulog ka, ikaw rin ang masasaktan. Tumigil si Mai sa paglalakad. Hindi niya alam kung babala ba yun o panibugho. At sa loob ng kanyang dibdib, lalong sumisiksik ang tanong na pilit niyang iniiwasan. Ito ba'y isang dula lang? O nagsisimula ng maging totoo? Lumipas ang ilang araw ng rehearsal. Ramdam ni Mai na bawat eksena nila ni Rina ay unti-unting nagiging personal. Hindi na lamang linya ng script ang binibitawan ni Rina, kundi mga salita na may bigat. May lihim na damdaming ayaw sabihin ng direkta. Sa tuwing nagtatawanan sila sa gilid ng entablado, naroon si Yukino. Laging nakatingin, tahimik, ngunit hindi maitago ang lungkot sa mga mata. Isang gabi, pagkatapos ng ensayo naiwan si Mai sa auditorium. Pinatay na ang ilaw, tanging liwanag ng spotlight ang nakasindi sa gitna ng entablado. Tahimik siyang tumayo sa gitna, muling binigkas ang linyang paborito niya. Kung pangalan lang ang kailangang iwan, handa akong talikuran ang lahat basta't ikaw ang kapalit. Mai. Nagulat siya. Mula sa dilim ng upuan lumabas si Yukino. Dahan-dahan itong lumapit.
Huwag mong hayaang lamunin ka ng entablado. Tandaan mo, pagkatapos ng play, wala nang Romeo at Juliet. Wala nang ikaw at siya. Tumigil si Mai. Pero, bakit parang totoo? Sandaling natahimik si Yukino, saka ngumiti ng mapait. Dahil minsan, ang entablado ang nagiging tanging lugar kung saan natin pwedeng ipakita ang mga damdaming pilit nating itinatago. Kinabukasan, final rehearsal. Lahat ay seryoso, tahimik, ramdam ang bigat ng nalalapit na pagtatanghal. Eksena ng kamatayan. Si Juliet nakahiga, kunwaring patay. Si Romeo papasok at iinom ng lason. Nakahiga si Mai sa entablado, maring nakapikit. Ramdam niya ang paglapit ni Rina, ang mabigat na paghinga nito sa ibabaw niya. Juliet, bakit iniwan mo ako? Bulong ni Rina, sabay hinawakan ng kamay ni Mai. Hindi na iyon linya, hindi iyon parte ng script. Ngunit hindi niya nagawang bumangon. Ang tibok ng puso niya'y mas malakas pa kaysa sa katahimikan ng auditorium. Sa gilid nakatayo si Yukino nakasandal sa dingding. Wala itong sinasabi. Ngunit sapat na ang titig na yon para maramdaman ni Mai na hindi lang siya ang nasasaktan sa eksenang yon. At sa oras na bumagsak si Rina sa tabi niya, kunwaring patay rin, hindi na alam ni Mai kung saan nagtatapos ang dula at saan nagsisimula ang totoo. Dumating ang pinakahihintay na gabi. Puno ang auditorium, mga estudyante, guro at ilang magulang. Tahimik ang lahat habang nakatago sa likod ng makapal na kurtina sina Mai, Rina at ang buong cast. Ramdam ni Mai ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang dahil sa kaba ng palabas, kundi dahil sa presensya ni Rina sa tabi niya. Mai, bulong ni Rina. Halos pabulong lang na narinig niya sa gitna ng ingay ng backstage. Basta kahit anong mangyari, sabayan mo lang ako ha? Napatingin si Mai. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Rina, ngunit may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Makikita mo mamaya. Bago pa siya makasagot, tinawag na sila ng stage manager. Pagtaas ng kortina, nagsimula ang dula. Malinaw ang bawat linya, bawat galaw. Nasa kanila ang spotlight at lahat ng mata ay nakatutok. Naging maayos ang unang bahagi, mga eksena ng pagkikita, ng pagtatapat ng pag-ibig. Pero bawat salitang bitawan ni Rina ay may bigat na hindi maipaliwanag ni Mai. Para bang hindi lang siya si Juliet, siya mismo. At dumating ang huling eksena. Nakahiga si Mai, mariing nakapikit, kunwaring patay matapos uminom ng lason. Lumapit si Rina bilang Romeo, mabigat ang bawat hakbang. Ang hawak nitong bote, nanginginig. Juliet, bulong ni Rina, lumuluhod sa tabi niya. Kung wala ka, wala na rin ako. Dapat ay simpleng acting lamang iyon. Pero ramdam, ni Mai ang init ng luha ni Rina nang tumulo iyon sa kanyang kamay. Rina, mahina niyang sambit. Halos hindi naririnig ng iba. Ngunit hindi iyon pinansin ni Rina. Kinuha nito ang bote, kunwari iinom ng lason. Ngunit bago niya isubo, dumampi muna ang labi nito sa labi ni Mai. Isang halik. Hindi bahagi ng script. Nagtilian ng ilang estudyante sa audience. Ang iba na may napabulong. Ngunit hindi iyon ginulo ni Rina. Itinuloy niya ang eksena. Bumagsak sa tabi ni Mai at kunwaring pumanaw. Nanatiling nakahiga si Mai. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa halik na iyon. Pagbagsak ng kurtina, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Tumayo ang buong cast, yumuko sa gitna. Ngunit hindi maiwasan ni Mai ang hindi matingnan si Rina. Sa gilid ng entablado,
Nakita niya si Yukino, palihim na nakatingin, walang ekspresyon. Ngunit sapat ang mga mata nito para makita ang sakit na pilit niyang itinatago. Pagbaba ng kurtina, nagsimula ang magulo at masayang palakpakan sa loob ng auditorium. Ngunit sa likod ng entablado, kakaibang katahimikan ang bumalot. Hingal si Mai, hawak pa rin ang dibdib niya, parang hindi makahinga. Sa tabi niya nakaupo si Rina, pawis at luhaan pa rin mula sa huling eksena. Rina, mahina niyang tawag. Bakit mo ginawa yon? Hindi naman yun sa script. Huminga ng malalim si Rina. Tumingin siya diretso kay Mai, parang wala nang itinatago. Dahil iyon ang totoo. Napatigil si Mai. Ano? Hindi ko na kayang itago, Mai. Mahina ngunit matatag na boses ni Rina. Hindi ko alam kung paano or kailan nagsimula, pero sa bawat ensayo, sa bawat eksenang magkasama tayo, natutunan kong mahalin ka. Bago pa makasagot si Mai, narinig nila ang mabigat na yapak sa sahig. Paglingon niya, naroon si Yukino. Tahimik, malamig ang mga mata, ngunit bakas ang sugat sa kanyang tingin. Ang galing niyo Bulong nito, may halong puot at pangungutya. Hindi lang pala sa stage kayo magaling umarte, pati sa totoong buhay. Yukino, ani Mai nagmamadaling lumapit. Hindi yun ang iniisip mo. Pero tinaasan siya ng kamay ni Yukino, pinutol ang sasabihin. Hindi na kailangan ng paliwanag. Nakita ko lahat. Napakagatlabi si Rina, ngunit hindi umatras. Kung may dapat sisihin, ako yon. Ako ang humalik kay Mai. At hindi ako nagsisisi. Nagtama ang mga mata ni na Mai at Yukino. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung anong dapat sabihin. Bakit ngayon? Bakit ganito? Bulong ni Mai. Sa gilid ng backstage, rinig pa rin ang tawanan at congratulatory cheers ng ibang estudyante. Ngunit sa maliit na sulok na iyon, 3 puso ang sabay-sabay na nababasag. Lumabas na ang lahat sa backstage. Nagsimula ng magligpit ng mga props at ang mga ilaw sa entablado ay unti-unting pinapatay. Mai at Rina ay sabay na naglakad palabas ng auditorium. Pareho silang tahimik. Ang tunog lang ng kanilang mga hakbang ang maririnig sa mahabang pasilyo. Narration. Ang gabing yun, dapat ay tagumpay at kasiyahan ang baon nila. Pero imbes na saya, bigat at pagkalito ang dala ng kanilang mga puso. Hawak ni Rina ang bag niya, pero mahigpit din ang pagkakahawak niya sa kamay ni Mai. Mai, huwag mong isipin na biro ang lahat ng sinabi ko. Hindi ko ginawang eksena lang yon. Huminto si Mai. Nilingon niya si Rina. Kitang-kita ang lungkot at takot sa mga mata nito. Pero Rina, si Yukino, napailing si Rina. Alam ko, pero hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Habang nagsasalita si Rina, biglang lumitaw si Yukino mula sa kabilang kalsada. Nakayuko ito, pero bakas ang luha sa pisngi. Mai, isang salita lang, pero parang tinaga ang puso ni Mai. Nagkatinginan silang 3. Walang ibang tao sa paligid. Tanging lamig ng gabi at bulong ng hangin ang saksi sa mga pusong sugatan. Bakit ganito? Akala ko tapos na ang acting. Pero bakit parang dito palang nagsisimula ang totoong kwento? Nakatayo silang 3 sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang love triangle na hindi bahagi ng script, ngunit mas totoo kaysa sa anumang eksena sa entablado. Tahimik, ramdam ang lamig ng hangin at ang kaba na bumabalot sa kanilang 3. Nakatayo si Yukino sa harap nila, bakas ang pagkabigo sa kanyang mukha. Mahigpit ang hawak ni Rina sa kamay ni Mai, ayaw bumitaw, at si Mai, parang hindi makahinga, naipit sa pagitan ng 2 taong mahalaga sa kanya.
Basag ang boses ni Yukino habang nagsalita. May nakita ko lahat. Hindi na to tungkol sa play. Hindi na ito acting. Napalunok si Mai, ngunit wala siyang masabi. Lalong humigpit ang hawak ni Rina. Hindi ko na kayang itago, Yukino. Oh, tama ka. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa entablado. Totoong mahal ko si Mai. Nanlaki ang mga mata ni Yukino. Halos mabasag ang puso sa narinig. Akala ko ako ang kasama mo sa lahat. Na ako ang pipiliin mo, Rina. Lumapit siya kay Mai at tumitig ng diretsyo. Pero ikaw din, Mai. Sabihin mo nga, sino ba talaga ang mahal mo? Isang tanong na matagal nang tinatakasan ni Mai. Ngunit ngayong gabi, wala nang script, wala nang rehearsal. Ito na ang tunay na eksena ng kanilang buhay. Nakatitig siya sa dalawa, si Rina, puno ng pag-asa at takot, at si Yukino, sugatan at naghihintay ng kasagutan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas malakas pa kaysa sigaw. Ang bawat tibok ng puso ni Mai ay parang malakas na kulog sa kanyang dibdib. Halos pabulong ang boses ni Yukino nanginginig. Mai, sagutin mo ko. Ako ba o siya? Nag-aalangan si Mai. Tumingin siya kay Rina. Kita ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Paglingon niya kay Yukino, sugatan, pasag, pero umaasa. Sabihin mo, Mai, pakiusap ni Rina nangingiyak. Kahit anong sagot kakayanin ko. Basta huwag kang manahimik. Ngunit iyon ang hindi niya magawa. Hindi niya kayang pumili. Hindi niya kayang makita ang isa sa kanila na tuluyang masaktan dahil sa kanya. Nabitawan niya ang kamay ni Rina. Isa, dalawang hakbang paatras, hanggang sa bigla siyang tumakbo. Palayo sa kanila, palayo sa tanong na hindi niya kayang sagutin. Mai! Sigaw ni Yukino puno ng sakit. Mai, huwag kang umalis. Habol ni Rina, ngunit natigilan, luha na lang ang bumuhos sa kanyang pisngi. Sa ilalim ng ilaw ng poste, naiwan si Rina at Yukino, parehong sugatan, parehong hindi pinili, at si Mai, tumatakbo sa dilim, tinatakasan ang dalawang pusong sabay na kumakapit sa kanya. Umulan ng malakas. Tumakbo siya ng walang direksyon, halos mabuwal sa bawat hakbang. Sa ilalim ng lamig ng ulan, bumigay na ang lahat ng pinipigil niyang emosyon. Bakit ako pa? Sigaw ni Mai habang patuloy na tumatakbo. Samantala, naiwan si Rina at Yukino. Basang-basa rin sa ulan pero parehong nakatulala, sugatan ng mga puso. Hindi ko na alam kung kaya ko pa mahina at nanginginig na bulong ni Rina. Napahawak sa dibdib si Yukino. Huminga ng malalim, pinipilit tumatag. Pero kahit anong mangyari, si Mai pa rin ang mahal ko. At sa huli, walang nakakuha ng sagot. Walang nakapagsabi ng huling salita. Ang iniwan lamang ng gabi ay 3 pusong basag, 3 kaluluwang sugatan sa gitna ng ulan. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang pipiliin, kundi kung sino ang mas masasaktan sa huli.